Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Manila Times. Payag ito ng SAP, Special Assistant to the President, na nasasangkot sa kontrobersya sa Cabral Files. Sabi dito, the Office of the Special Assistant to the President on Thursday maintained that it has no involvement in any projects under the Department of Public Works and Highways. So yan po ang payag ni SAP Antonio Lagdameo. Wala daw siyang kinalaman sa pag-identify ng infrastructure projects. Okay, so natural. Alam nga naman na aminin niya. So, doon sa Cabral Files, mayroong 8.3 billion na OP. Ano yung OP? Nakalagay Office of the President, tapos slant, open, close and open parenthesis, ES slant SAP. So ano ang ES? Executive Secretary. Then SAP, Special Assistant to the President. Malala ko nung before mag-election May 12, 2025, ano? Daming nagrereklamong mga Muslim mayors, governors kay SAP Anton Lagdameo. Brinabraso daw nila. Yung pinipilit ang mga tao, may sinususpend. Basta mga governors, mga mandadato, nananawagan sila dito kay SAP Anton Lagdameo to resign dahil hindi maganda ang kanyang ginagawa sa BARM. Ito sa election history natin, palaging nananalo ang administration candidate sa BARM mulat sa poll. Kailang itong nagdaang eleksyon ng midterm, first time na ang mga administration candidates, yung alyansa, talo. Nilampaso sila ng Duterte candidates, PDP laban. Bakit? Dahil ito, kung yung pinakialaman nila ang MILF na leadership, pinalitan nila si Alhaj Murad. Sino yung ipinalit na hindi naman tinanggap ng nakakarami sa ano. So ito lahat is yung paniniwala ng tao sa BARM is may kamay si SAP Anton Lagdameo. So papatawag sila ni mabuti na lang at itong si Senator Lacson nagpayag na papatawag nila ang mga taga-Malacanang cabinet secretaries sa Blue Ribbon Committee hearing. Kaya lang parang wala tayong masyadong maasahan dito Bakit? Example, ito na, Blue Ribbon Committee hearing na. Tatanungin na, sasalang na. Sasabihin lang, wala. Wala akong kinalaman, wala. Todo deny, wala. Anong magagawa ng administrasyon ito? So, wala rin kahit magkaroon ng kasi mabuti pa kung ang dating Blue Ribbon Committee chairman si Senator Marcoleta may mas naniniwala pa ako na may patutunguhan. Pagdating na dito kay Senator Lacson, wala na. Hindi na yung kagaya ng dating Lacson na walang inuurungan, walang kinakatakutan basta para sa kapakanan ng taong bayan. Ito ngayon, yung loyalty niya sa presidente, grabe, hindi mo matatawaran. Kaya sino pa yung First Lady
Alangan naman patawag nila si First Lady ano. So dito mo makikita, kaya nga isang PMA retired general nagpost kahapon, si General Kakilala, sabi niya na nasaan na ang aming hinahangaan na Senator Lacson, nasaan na yung tapang mo? Sana wag lang kayong magmasid, sana gumawa kayo ng katungkulan ninyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman at imbestigan ito, yung mga Cabral files na yan. Anyway, iimbestigan naman. Kailang ako personally wala na akong masyadong asahan. For the sake of investigation, imbestigahan. Kailang kung tutugwisin ang mga nasangkot, wala. Selective justice itong nangyayari sa atin ngayon. Maligaya na sila na napakulong nila si Sara Diskaya. Ano daw yun? Hindi daw dilis si Diskaya, sabi ng Ticler. Malaking isda daw. Saka si Saldico na naisuan ng warrant of arrest, malaking isda daw, hindi siya dilis. Yes, malaking isda si Saldico. Kailang, tanong, nakakulong ba siya? Kung nakakulong sana, medyo okay na. Dahil at least isa sa mga mastermind nakakulong na. Nasaan si Saldico? Nasa ibang bansa. Hayahay kung sa Bisaya, nagliliwaliw, spending his billions now, enjoying life. So where is justice? Wala. Kaya no wonder ang taong bayan galit na sa Pangulo, kaya binigyan siya ng negative net performance rating 14% negative, at saka net trust rating negative 15, the lowest so far. Wala nang ibang pangulo na nakakuha pa ng ganyang rating kundi siya lang. The most the president has become the most unpopular president in our nation's history. Tapos sabi pa ng Malacanang na baliwala daw sa Pangulo yun. Hindi siya naapektuhan. Ibig sabihin, manhid. Hindi naapektuhan eh. Trabaho lang daw. Kasi nga, kahit unpopular yung desisyon ng presidente na imbestigahan ang flood control, ginawa pa rin niya. Anong investigasyon na ICI ninyo na propaganda man lang, pakitang tao, hanggang ngayon iisa pa lang napakulong ninyo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. O karon mo na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. Og apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin.
So, Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So, unsa ra di imong panginabuhian, Kol? Umarag yapon. So, manguma lang ka, Kol. So, panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O, sige, Kol, salamat. Salamat.